This is an intel-driven operation actually. This is through interception po ng ating tropa na nakastation ho, ang tawag ho natin doon, border control points. Papasok po siya ng Iligan City. May mga tropa po tayo doon. And yun nga ho, may na-intercept sila na mineral which is copper. Hindi nakaligtas sa mga nag-aamang na tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang isang truck na ito sa kahabaan ng Macapagal Highway, Barangay Juarez, Iligan City. Sinita ng mga otoridad ang truck matapos paghinalaan dahil sa malabong plate number. Nang tanungin ang driver kung ano ang laman ng truck, sinabi umano nito na scrap metal ang kanilang dala. Subalit, ayon kay PAOK Media Relations Officer, Police Lieutenant Colonel Michelle Olivar, nang buksan ang truck para inspeksyonin, bumulaga sa mga otoridad ang nasa 500 na sako ng copper. Naka-deputize po ng MGB yung ating tropa sa checkpoint. So, pero nagtawag pa rin sila ng taga MGB and they said pwede naman nilang tignan na. Kinausap yung driver mismo nagbukas and lumantad po yung more or less 500 na sacks ng copper mineral. Ang nakumpiskang copper nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. Wala rin itong permit para i-transport mula sa Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources. Supposedly, pagka mineral ho yung ita-travel, merong kaukulang permit ho talaga from the MGB. Pero yung driver wala siyang hawak. Bukod sa driver ng truck, sinabi ni Lieutenant Colonel Olivar na mayroon ang iniimbestigahan ang PAOK na nagmamay-ari ng copper, subalit tumanggi muna itong pangalanan. Sa ngayon ho, ongoing yung investigation natin. Actually, alam na, pero hindi divulge. Alam na kung sinong may-ari ng sasakyan. Presumably, the owner of the vehicle is kasabwat, probably the owner of that copper mineral po. Babala ng PAOK sa mga iligal na nagmimina at nagbibiyahe ng mga mineral. Posibleng maharap ang mga ito sa kaso dahil sa paglabag sa Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Sa mga mapatutunayan nagkasala, maaari-anayang makulong ang mga ito ng 6 hanggang 12 taon at multa na 1 milyon hanggang 10 bilyong piso depende sa bigat ng ginawang paglabag. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.